Dear Tita L, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay sumusulat mula sa Malaysia. Dito po kasi ako naka-assign mula pa last year. May boyfriend po ako dyan sa Manila. Mahigit 2 years na rin po kaming mag-on. Ayun nga lang, napilitan po kaming mag-LDR dahil sa biglaang reassignment ko sa aking company. So mga tito at tita, LDR po ha, ibig sabihin long distance relationship. Ayan. O, tuloy po natin ang sulat. Maayos naman po kasi sa kumpanya ko, Tita L. Maraming benefits at may kataasan rin naman ang sahod. Akala namin ay magiging smooth sailing ang lahat. Naipakilala na rin namin ang isa't isa sa kanya-kanyang mga pamilya. Nangako kami sa isa't isa na aayusin ang aming kasal pagbalik ko next year sa Manila. Pero isang araw, nahuli ko si Benjamin. Ako. Hindi ko po ito sa kanyang Facebook nahuli. Nakita ko lamang ito pinost ng aming mutual friend. Magkaakbay sila ng quote-unquote office mate niya sa tabing dagat. Naalala ko na ipinagpaalam niya na company outing ito. Being the detective that I am, hinalungkat ko hanggang finally nahanap ko si ate girl. Sumakit ang dibdib ko sa nakita ko. Puro pictures nila ni Benj ang tumambad sa akin. Sakit po. Ayan. Kinausap ko si Benj tungkol dito. Ang kanyang sagot ay, lalaki ako, I have needs. Pero sa huli ay humingi rin naman ito ng tawad at nangakong di na ito uulitin. Mas naging sweet na rin ito ngayon at mas ma-effort na tila bumabawi. I gave him a chance kahit alam kong posible ulit niya akong saktan. Hindi ko rin magawang i-break siya dahil nasa malayo ako. Baka di ko rin alam kung anong mangyayari dahil mag-isa lang ako dito sa Malaysia. Tita L, naguguluhan ako. Dapat bang binigyan ko siya ng chance? Kahit alam ko sa sarili ko na malabo na talaga. Ano po ba ang dapat gawin at this point? Dapat ba hiniwalayan ko na lang siya? Ayan, yan po si Martina ng Malaysia. Alam nyo, nung nakita ko yung smooth sailing, parang it doesn't belong in the same sentence dun sa LDR, yung long distance relationship. Parang i-expect ko na in general hindi magiging smooth sailing. Again, in general. Of course, merong mga exception to the rule. Yung mga LDR po or long distance relationship, talagang nakaka-insecure, di ba? Parang iisipin mo pag lumabas yung other half mo. Hindi ko muna sabihin better half, baka naman ikaw yung better half, hindi siya yung better, no? Yung other half mo, parang sinong kasama nito? Totoo nga ba na ito yung kasama ng jowa ko? Kasin ba talaga niya yung kasama niya o kasintahan? Diyos ko. Oh. Tapos meron pa kayong good night, kiss me on the phone, babe. May ganun pa kayo, 'di ba? Tas yun pala lalabas pagkatapos ng good night ninyo. Oh, edi nakaka-insecure. Long distance relationship problems. Number 1, nakaka-insecure. Number 2, sinasabi nilang lack of intimacy o kakulangan sa labing-labing. And generally, yung mga lalaki ang may problema nito, di ba? Kailangan bang meron kayong kakalikutin gabi-gabi? Hindi ba pwedeng mag-ML na lang kayo, mag-Mobile Legends o kaya mag-PlayStation? Yan ang kalikutin po ninyo. O, mapalalaki man o mapababae. O, number 3 na problema sa LDR, trust issues. Nagiging praning po tayo. 'Di ba? Lalo na kung nagsinungaling na yung partner mo dati pa. 'Di ba? Sasabihin na
uuwi na ako pagkatapos ng dinner namin kasama ng office mates. Tapos, habang naghihintay ka ng call niya, isang araw na ang nakalipas. The next night na, aba, naghihintay ka, hintay ka pa rin ng call niya, hindi pa rin tumatawag. Tumingin ka sa Facebook feed mo. Aba, meron kayong mutual friend. Akala ko ba umuwi na to? Matapos nung dinner ng office mates niya. Bakit nakikita ko siya sa isang bar wasak na wasak? Na parang sobrang saya-saya naman niya. Hindi naman niya ako sinabihan na pupunta siya dito. Ang dami talagang problema sa long-distance relationships. Ang ending, puro selos at pagdududa ang pinag-aawayan po ninyo. So, smooth sailing, medyo malabo kung ine-expect po ninyo yan. Eto na nga, hindi naman na-meet yung expectations, diba? Kasi meron kang expectations. Lalo na kayo, pinag-uusapan nyo, sabi mo kanina, di ba? Pinagpaplanuhan, or hindi pala pinagpaplanuhan, pagpaplanuhan nyo ang kasal nyo. Di ba? Pagpaplanuhan pa lang. Syempre, meron kang mga expectations noon. Kung magpapakasal ka, wala nang magiging third party. Di ba? Kayo ay para sa isa't isa na talaga. Pang forever na talaga to. Habang buhay. So, kailangan mapagkakatiwalaan mo, di ba? Ang iyong partner, kung ang pinag-uusapan nyo ay paplanuhin na. Yung kasal ninyo, gusto mo magiging open sa'yo. Nagsasabi ng totoo, di ba? Normal yon ang expectations. Si Guy, na-meet ba yung expectations mo? Martina, na-meet ba niya? Syempre, hindi. Kasi ang gusto mo sa isang mapapangasawa mo, aasahan mo na magiging one-woman man siya. Kaso, number 1, hindi siya loyal. Base dito sa kwento mo. Number 2, napakakapal ng mukha ni jowa. Ba't ko nasabi yun? Kasi singkapal ng kalyo ng paa niya na kung saan-saan nakakarating. Bakit? Ano yung sabi niya? Lalaki ako, I have needs. Diyos ko po. Ang babae walang needs? Iintindihin na lang ba ng babae yan? Kung ginawa yan sa kanya, kung gawin mo yan sa kanya, maiintindihan ka rin ba niya? Dahil meron ka ring needs di ba? Pero syempre, hindi mo ito gagawin. Kasi ang ginagawa niya sa'yo, hindi tama dun sa taong may utak. Na ginagamit yung utak. Alam mo, sabi ng great-grandfather ko, kalululuhan. Sabi ng great-grandfather ko, kaya yung utak mo nandito sa itaas. Dahil gagamitin mo muna yon bago mo gamitin yung puso mo. Diba? Pagkatapos mong gamitin yung puso mo, saka na yung ari mo. Kaya ganyan yung positioning daw. Paniniwala yan ng great-grandfather ko. Baliktad ang ginawa ng jowa mo Diba? Hindi na nga pinagana ang puso matapos gamitin ng ari, di ba? Walang puso, hindi man lang nag-sorry agad, nangatwiran, di ba? Di ba sa kana nag-sorry, sabi mo? Sa huli, nag-sorry? Nangatwiran pa. Pinakatanong mo, ano ang dapat mong gawin sa puntong ito? Tama ba ako? Ito. Una, alam mo namang pwede kanyang saktan ulit, di ba? Ikaw na mismo ang nagsabi. So, kung alam mong pwede kanyang saktan ulit, which is tama ka, pwedeng-pwede. Nagawa na niya once what's stopping him from doing it again, di ba? So, tama ka doon. Worth it ba? Worth it ba ang pagpapakatanga mo kung sakali? Worth it ba ang sakit na mararamdaman mo at nararamdaman mo na ngayon? Kung hindi, itigil na yan. Okay, number 1. Pangalawa, umaasa ka bang magbabago si jowa? Posibleng magbabago, posible ring hindi, di ba? Hindi natin alam kasi hindi tayo mga fortune teller dito. Pag kinaliwakan niya ulit, balik dun sa una, kaya mo ba? Worth it ba? Yung pagpapakatanga, tsaka yung sakit na naramdaman mo at mararamdaman mo pa, worth it ba yan? So again, kung hindi kaya, itigil na yan. Pangatlo, Martina, hindi mo alam kung hihiwalayan mo siya, tama ba? Yun yung question mo sa kanina ate, dun sa, tama ba? Hindi mo alam kung hihiwalayan mo siya.
Sa tingin mo, hindi ka na makakahanap ng iba pang magmamahal sa'yo ng tama? Ganyan ba ang tumatakbo sa isip mo? Siya at siya na lang ang lalaking para sa'yo at talagang kailangang pagtiyagaan mo. Ganun ba ang tumatakbo sa isip mo? Kasi kung ganun, binigyan mo na nga siya ng second chance, 'di ba? At siguro in a way tama naman. Sabi nila, 'di ba, everybody deserves a second chance. So binigyan mo siya ng second chance, isa pang pagkakataon. Pag sumablay pa rin 'yan, malinaw na. 'Di ba? Next please na tayo. 'Di ba? And it's okay kung ganun ang mangyari kasi meron naman talagang mga lalaki na marunong magmahal ng tama. Pagpapahalagahan ka, rerespetuhin ka, ikikip niya yung mga pangako niya sa'yo, tutuparin niya lahat yan. Kahit LDR pa yan, kahit long distance relationship pa yan, may nakita na akong, sasabihin ko lang sa'yo, may nakita na akong relationship, 5 years, long distance relationship. Ni isang beses, hindi siya pinaiyak nung lalaki. So, ang punto ko lang, kung ogag ang lalaki, di ogag talaga yan, di ba? Pero, on the other hand, kung matino talaga yan. Kahit nakadestino ka pa sa Mars, matino talaga yan. Di ba? Hindi matitinag. Pag plano ng kasal ang pinag-uusapan ninyo, pero nagawa niya sa'yo ito, magdududa ka rin kung seryoso siya dun di ba? Mapaisip ka rin hindi ba? 2 years pa lang kayo, wala pa nga dapat kayo sa stage na sawa na kayo sa isa't isa. Kasi kung iisipin nyo yung forever, ano lang ba yung 2 years, di ba? Di dapat nasa tinatawag nilang honeymoon stage pa kayo. Parang iniisip nyo pa, you and me against the world, ang feeling ninyo. Talagang gagawin ang lahat, mapasaya ka lang. Di ba? Ganun pa dapat Pero, ito yung ginawa niya sa'yo, 2 years pa lang. Can you imagine 2 years out of forever? Nagsawa na siya? O nagsawa na siyang papasayahin ka? Nagsawa na siya na ikip yung tiwala mo sa kanya? Hindi ata tama, di ba? So, in other words, ang ending nito, baka nga blessing in disguise na to, Martina. Kasi at least, as early as now, napapaisip ka na okay ba to? Tama ba tong ginagawa ko? Talaga bang ito bang tatahakin ko na talagang papakasalan ko na to si Jowa? 'Di ba? At least as early as now, alam mo na. So good luck sa choice mo. Magdasal ka kasi ang dami ko nang sinabi sa iyo na options, 'di ba? At pag-iisipan, magdasal ka para ma-enlighten ang isip mo. Yan. Tapos isa pa, don't forget, trust your gut, trust your instinct. Sabi nga nila, 'di ba, woman's intuition. Totoo yan, ang woman's intuition. So, gumagana talaga yan. Magtiwala ka. So again, Martina, good luck. Good luck sa decision mo. Pag-isipan mo, yung lahat ng mga in-enumerate ko sa'yo kanina, balikan mo dito sa sa ating Facebook page.